nakipagpatintero ang mga dolphin sa barko namin dito sa Invergordon, Scotland, kung saan meron palang pag-aari ang kabayan nating si Andrew Tan na may-ari lang naman ng McDonald's Philippines. Lumangon kami dito dahil talayag ang barko namin mula Germany papuntang Iceland, Greenland at Scotland. Tara, pasilan natin ang mga pertong dadaungan ng barko namin. At kung ano ang mga ginagawa namin sa loob ng barko para mag-enjoy ang mga pasahero, kasama na ang mga ginagawa namin kapag kami ay nagtatrabaho. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapollow, baka naman. Ikatlong araw na mula na mag-umpisa ang cruise at ngayong araw nakatakda kaming dumaong sa unang puerto ng cruise na ito, ang Invergordon, Scotland. Habang dahan-dahan kaming lumalapit, may nakikita kaming makapal na hamog at kailangan naming tahakin ito para lang makarating sa puertong paroroonan namin. At isa ito sa nagiging dahilan para matagalan ang paghahanap ng pilot namin sa barkong ito. Akala natin pag sinabing pilot sa eroplano lamang, hindi po, meron din pong pilot ang barko, lalo na kapag ito ay dadaong sa isang puerto at aalis sa isang puerto. Dito kung makikita nyo, ayan na yung pilot, medyo malapit na siya sa barko. Para sa hindi nakakaalam, ang pilot ay ang tumutulong sa kapitan para maiparada ng maayos o mailapit ng maayos ang barko sa puertong dadaungan nito. Dahil taga rito sila sa puertong dadaungan namin, sila ang mas nakakaalam kung alin ang mas magandang daan para sa size na meron ang barko namin. Dahil may mga puertong hindi pare-parehas yung lalim ng lupa sa ilalim ng tubig. Kaya naman yun ang alam nila at yun ang iniiwasan at kaya sila sumasampa ng barko. Itong puertong dadaungan pala namin na to ay parte ng Scotland. Isa ito sa mga dinadayo ng mga turistang naghahanap ng authentic Scottish experience. Ang bayan na ito ay maliit lamang, isa itong probinsya dito sa Scotland. As of 2021, nasa 4,000 lang mahigit ang tao dito. Naging importanteng base militar ito ng mga Navy nung panahon ng World War I and II. Parang nagsisilbing entrance itong Invergordon papunta sa iba't ibang syudad na malapit dito. Para naman sa kapwa ko marino dito, meron tayo dito pwedeng puntahan ng simbahan na malapit sa puerto. Dito nag-o-offer sila ng mga Bible o kung anumang basahin at free wifi para sa mga marino. May mga restaurant din dito kagaya ng Indian at Filipino restaurant. Sa mga oras na ito, opisyal na kami nakadaong sa Invergordon, Scotland at dito nakabook ang mga pasahero namin ng mga excursion papunta sa iba't ibang mga lugar na malapit dito. Kung saan minsan mapalad tayong napapasama sa mga excursion na meron sila. At ang una kong ipapakita sa inyo ay ito, ang Inverness. Ito ay isang maligaya at magandang lungsod na matatagpuan sa Highlands, Scotland. Ang Inverness ay tanyag sa kanyang kahanga-hangang tanawin, kalikasan, kasaysayan at kultura. Kapag ikaw ay nasa Inverness, magugustuhan mo ang kanyang malamig na simoy ng hangin mula sa malawak na loob ng Highlands. Ito ay kilala sa buong mundo bilang gateway to the Highlands ng Scotland. Ito ang pangunahing daungan para sa mga taong nagnanais maglakbay at pagmasdan ang kagandahan ng Scottish Highlands. Highland. Bahala ka sa buhay mo. Ang lugar na ito ay sikat sa kanyang mga scenic landscapes, mystic, loch at mga kastilyo. Isa sa mga pinakasikat na atraksyon sa Inverness ay ang Loch Ness, kung saan kilala ang kwento ng Loch Ness Monster na si Nessie. Tapos dagdagan pa natin na mga pambihirang whiskey nila ay talaga naman. Dito makakakuha ka ng mga murang whiskey kung saan nagbibigay sila ng pre-taste. What? At napunta na rin tayo sa whiskey. Kilala nyo ba si Andrew Tan? Si Andrew Tan lang naman ay isang bilyonaryo dyan sa Pilipinas na may-ari ng McDonald's franchise dyan sa Pilipinas. At syempre itatanong nyo kung anong connect. Okay, eto na. Ang Scottish brand na White Mackay ay ipag-aari pala ng Emperador Philippines, which is pag-aari din ni Andrew Tan. O diba? Cheers! Ang pinagsasasabi ko tungkol sa whiskey, tapos yung nakalagay sa video, simbahan no? Ang galing! Ang galing! Ang galing! Tara, samahan nyo ko, silipin natin tong isa sa pinaka-famous attraction dito, ang Loch Ness. Urquhart Castle ang pangalan nito. Matatagpuan ito 21 km southeast mula sa Inverness. Urquhart Castle is a historical fortress that sits on the shore of Loch Ness in the Scottish Highlands. It's a popular tourist destination, known for its stunning views of the loch and surrounding hills. The castle has a long and fascinating history, dating back to the 13th century. Discover more than 1,000 years of stirring history centered on the Great Glen. The magnificently situated Urquhart Castle on the shore of Loch Ness has seen some of the most dramatic chapters in our nation's story. Once one of Scotland's largest castles, Urquhart saw great conflict during its 500 years as a medieval fortress. Control of the castle
castle passed back and forth between the Scots and English during the Wars of Independence. The power struggles continued, as the Lords of the Isles regularly raided both Castle and Glen up until the 1500s. It was once one of Scotland's largest castles and played a key role in the conflict between the Scottish and English monarchies. Written records show that a castle has stood on this site from at least the 13th century as a result of an uprising by the people of Moray against King Alexander II. With the rebellion quashed, the king named his son-in-law, Alan Durward, the lordship of Urquhart. The last of the government troops garrisoned here during the Jacobite risings blew up the castle when they left. Urquhart's iconic ruins remain, offering glimpses into medieval times and the lives of its noble residents, and established a stronghold in the area. Malapit na lamang matapos ang isang araw dito sa isang puerto. At oras na naman para mag-sail away papunta sa susunod na destinasyon namin at ng barkong ito. Kagaya ng sinabi ko kanina, pupunta ang pilot sa pagdaong at pag-alis ng barko. At isa lang ang masasabi ko sa kultura ng Scotland, napaka-hospitable nila para sila mga Pilipino. Kapag ka may dumating na bagong tao, grabe silang mag-welcome. At ganun din ang kanilang mga dolphin dito. Nakikipaglaro nga sila sa bow ng aming barko. Nang araw din na to, kinagabihan, magsasalita naman si Kapitan para naman sa mga pasahero namin ng update tungkol sa mga susunod na araw at sa mga susunod na puerto. Maraming salamat kung umabot ka hanggang dito sa panonood ng video na to. At gusto ko lang i-announce na soon, baka magkaroon tayo ng live palaro dito sa page na to. At keep on watching. Salamat sa suporta at gusto ko lang i-shoutout tong mga tao na to nanonood sa mga video natin. Maraming salamat. Susubukan kong sagutin yung mga tanong nyo kung mayroon na akong oras para tapusin yung mga vlogs na mayroon ako. Salamat!